Sa likod ng alon sa baryo ng San Isidro, isang lugar na napapaligiran ng luntiang bukirin at asul na dagat, naninirahan si Alina. Isang dalagang may mapupungay na mata at ngiting tila sinag ng araw tuwing umaga. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang masipag na anak, masigasig sa paggawa ng banig, at pagtulong sa kanyang inang may sakit. Walang ama si Alina, sapagkat pumanaw ito nang siya'y bata pa. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, payapa at masaya ang kanyang mundo. Tuwing hapon nagtutungo si Alina sa dalampasigan. Doon, siya tumatambay habang tinatapos. Niyo ang mga banig. Pinapanood ang pagdapo ng araw sa dagat, isa iyong ritual para sa kanya. Doon siya nangangarap, doon niya iniisip ang mundo sa labas ng baryo. Isang araw ng Abril, dumating ang ilang sasakyang The Aircon sa bayan. Dinala ng alikabok at yusisa ng mga tao. Ang balita bumalik. Ang may-ari ng malaking resort sa kabilang pulo, kasama ang kanyang pamilya at ilang kaibigang taga Maynila. Isa sa mga panauhin ay si Liam Marcelo, anak ng negosyanteng si Don Rafael Marcelo. Si Liam ay isang lalaking puno ng pangarap. Graduate ng medisina, matalino, ngunit tila laging malayo ang tingin sa tuwing naroroon. Siya napilit lang siyang sumama sa bakasyon ng pamilya. Hindi niya alam ang pagbabakasyong iyon ay magbabago ng takbo ng kanyang buhay sa isang hapong mapayapa. Habang nililibot ni Liam ang dalampasigan, nawalan siya ng landas at napunta sa isang lugar na hindi pamilyar. Doon niya nakita si Alina, nakaupo sa ilalim ng punong niyog, nakataas ang palda at abala sa pagtatahi ng banig. Nagulat si Alina, hindi siya sanay makakita ng banyagang mukha na lumalapit, ngunit nginitian niya ang binata. "Ligaw ka, kuya?" Tanong niya, napangiti. Si Liam, mukha bang halata sa simpleng palitan ng tanong, at ngiti nagsimula ang ugnayan nila. Mula sa araw ng kanilang unang pagkikita, hindi na nawala sa isipan ni Liam ang dalagang may banig sa palad at ngiting kay payapa. Hindi niya alam kung anong kakaiba kay Alina, ngunit tila ba may lakas itong taglay na kayang payapain ang kanyang puso. Kinabukasan, muling bumalik si Liam sa dalampasigan. Umaasang muli niyang makikita si Alina. At tulad ng inaasahan, naroon nga siya, nakatali ang buhok, hawak ang gunting at may buhol sa kilay. Habang inaayos ang nasirang gilid ng banig, "Liam, bumalik ka pala," bati ni Alina, hindi na nagulat sa pagdating ng binata. "Hindi ako marunong manahi ng banig, pero baka pwede akong matuto," sagot ni Liam na may halong biro. Napatawa si Alina. "Sigurado ka hindi ito ginagawa ng mga nakasapatos sa buhangin?" Simula noon naging araw-araw ang pagdalaw ni Liam sa ilalim ng mga punong niyog, at sa harap ng papalubog na araw, unti-unting nahubog ang isang pagkakaibigang malalim at tahimik. Pinakilala ni Alina si Liam sa mga bagay na hindi niya alam. Ang lasa ng inihaw na bangus, ang saya ng habulan sa ulan, at ang katahimikan ng gabi sa baryo. Si Liam naman, sa kabila ng yaman at edukasyon, natutong pahalagahan ang simpleng bagay, ang yakap ng hangin sa gabi,